Yo guys, check. Kamusta kayo mga idol? So magandang gabi sa inyo. Mag-update tayo ngayong araw ng Miyerkules mga lodi. Wednesday night. Ayan, Wednesday night tayo, no? 10 PM ang update ni Jeb Lords. So bago tayo mag-start mga idol, inaanyayahan kayong mag-like sa ating video. Napakalaking tulong yan. Paano yung sinishare yan? Libreng-libre lang at mag-subscribe na rin kayo pag gusto nyo ng ganito. So ayan, mag-update na tayo mga lodi. Pero dito ang ating BitGet. Sorry. BitGet natin. So ayan mga idol sa mga wala pang crypto exchange. Yung link ng BitGet natin nandiyan sa baba ng description natin. So 2.37. Ayun ang sitwasyon ng ating Bitcoin. Pero ang BTC natin 107,293. Ethereum natin 2.5 mga idol, dollars po ito no? So profit natin 12,600. Stay put lang. Stay put lang mga lodi. Dapat pag mga 20 na yan, 30 yan kunin na natin. Ang laki, no? 20 tas 30. Grabe naman magkano XRP nan. Mga lods, no? So ayan, pero may tayo dito, lock profit sa mga nagtatanong. Lock profit natin is $100. So halos kalahati nito. So mga nasa 6,058 mga ganun, 57 ang dolyar ngayon. So mga ganun ang $100 mga lodi. Pero syempre sana lumipad na, wag nang bumaba, di ba? So yan na, mag-update na tayo. Unahin na natin to kasi sobrang trending nito mga idol. Ito yung sikat na 650 years old Drum Tower in Anhui, China. Nag-collapse po siya. It was built during the Ming Dynasty in 1375. Grabe naman katanda na yan mga lodi. 650 years old. So tingnan natin, no? Hinaan ko lang. So ayan mga lodi, nag-collapse, no? Pero kasi nakikita na nila no? Nagbabagsak na Kaya lang yung mga nag-iosyoso nandito pa din mga lodi. Kaya nung bumagsak siya, ayan, naanohan sila yung mga debris. Nako, may mga baby pa Pero may mga lang naman dyan mga lodi. Ang pinakamalala lang is bukol ng dalawa nagpatong. Magkapatong na bukol. Wala naman po nasawi dyan mga idol. Pero nang hinayang po sila dyan kasi syempre 650 years old, no? 1375. Grabe yan, no? Kasi syempre dahil nga matanda na, so may chance na nagumuho mga idol. So ayan, nag-trending kasi yan sa Twitter So yun lang. Yun ang ating brief news. Brief news no? So ito, balik tayo sa local news naman tayo mga idol, no? This for money changers in Manila City just got hit with a permanent ban. So maraming na ban na money changer, money service businesses for unlicensed operations, no? Extending to any sole proprietorships owned or controlled by same individual. So check natin kung ano yung apat na yun mga lodi, no? Kasi apat daw pero hindi ko pa ito nakikita. Ngayon lang natin titingnan ko. The blacklisted entities, ito daw yung mga yun. Honey Money Changing Services. Ayan, si Honey Money. So, naban. Si Jonathan Sanoy, Money Changer. Ban din po. Si Shasha Money Changer. So, hindi kasi yung iba kasi baka, lalo na yung mga kababayan natin, baka nagpapapalit pa sila dito. Kung alaman nila to, so dapat may idea sila na ban na to. Binan na sila ng BSP o Bank Sentral ng Pilipinas mga idol, no? Si Shasha Money Changer, si Rahas Money Changer, no? Ang may-ari niyan si James Michael Lim, si Marna Fernandez, Jonathan Sanoy at si Karina Jabail. Ayan. Ban na po sila mga idol baka mapunta kayo diyan, no? Hindi naman natin sinasabi na hindi kayo kaya lang ban na sila So kung may gawin man silang sablay, medyo sablay na yun. Dapat alam niyo na yun, di ba?
Oy, 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 medyo maingay pa rin to si si Chinese Oh, ayan Oh. So apat po 'yun Oh, tas eto na tayo. Ito, grabe to. Kilala niyo si Hoktua Girl, 'di ba? Mga Lodi. Ilang beses na nag-trending to ng mga nakaraan at ilang beses na natin to nabalita. So nagkalabas siya ng coins and then parang ang nangyari na scam yung mga nag-invest sa coins niya. Ganyan yung chart to. 'Di ba? Lumipad, marami nag-invest, sabay ni liquidate. So ang daming natalo, hinanap siya milyon-milyon dolyar, no? Yung sinabing nakuha niya, mga idol. So nagtago siya ng matagal, siguro mga isang buwan ata, mga ganun eh. Basta matagal siya nagtago eh. Nung sumisikat siya, hinahanap siya, hindi siya makita, meron siyang podcast eh. So wala, hindi siya makita. Sabi niya naman, Hoktua girl Hailey Welch says she didn't know how crypto work after her meme coin crashed 95%. So nagpa-interview siya dito mga lodi kay Bebe Girl. Sabi niya dito, Hoktua girl Hailey Welch says she only got paid for marketing the Hokt o yung coins. No, yung Hok meme coin and made no money for the coin itself. 'Di ba? So sa madaling salita, mga idol, ginamit siya. Ginamit yung kasikatan niya para gumawa ng meme coins para i-rug pull yung mga mag-i-invest sa meme coins. Tapos siya yung naputokan. Ganun. 'Di ba? The coin itself. Ang pangit nung naputokan siya. O yan Siya yung naputokan mga lodi. 'Di ba? Oh. Pero ginamit lang siya, wala siyang kaalam-alam. Pwede pa siyang makulong dahil sa nangyari na yon, dahil pangalan niya yun, siya nag-promote. Kaya lang, yung mga nasa likod nun, yung mga nag-asikaso nun, gumawa ng meme coin mismo, ni-rug pull yung mga investor. So, siya yung naputokan. Di ba? Pero sabi niya, wala siyang kinalaman. Siguro, dahil nakalabas na siya o nagpapa-interview na siya, baka naayos na ng mga abogado niya yan, mga lodi, no? Ito naman. Senator Bill Hagerty says, I look forward to making history with my colleagues by passing the Genius Act. So, ito mga lodi, last na to. Last na, kumbaga, huling salang na lang ng Genius Act. At, syempre, ayon o dun sa nakaraang botohan, lamang na lamang, mga idol. So, parang ang nangyari, formality na lang yung mangyayari ngayon. Pera na lang kung magkakaroon ng anomalya. Hindi mapapasa, kumbaga medyo madidelay pa yan pagka ganun. Pero malaki yung kumpiyansa nila na itong huling salang goods na yan. So syempre kasi ang nangyayari mga lodi, parang itong Genius Act ginawa para sa RLUSD. Pero hindi natin alam mga idol, no? May kita natin for all stablecoin naman yan Ilan ba ang mga sikat na stablecoin? Unang-una yung USDT. Kaya lang medyo tagilid yung USDT kasi. So pangalawa USDC. Pangatlo RLUSD. Meron pang iba yung DAI. May kita niyo yan dito. Kaya lang mga idol kasi yung USDC na-issue na nga nabibili ng Ripple o baka nga nabili na nila Tapos pangatlo pa yung RLUSD. So anong mangyayari dito mga lods, di ba? Sino ang magiging main character pag pumasa ang Genius Act na stablecoin mga lodi? Diba? So ito, Hong Kong passes stablecoin bill din mga lodi. Sa Hong Kong naman to Hong Kong passes stablecoin bill to launch licensing regimen for fiat-backed stablecoin issuers, aiming to boost innovation while tightening investor protection. So nauunahan na yung US, ang babagal kasi. So marami ng mga bansa, no, yung nagpapasa ng mga regulations nila, stablecoin. Nako, mukhang panahon na talaga ng adoption. Mukhang ito na yun, nag-i-start na tayo ng bagong financial system, mga idol. Anong masasabi nyo dyan? Ito pa, Bitcoin Swiss wins regulatory green light in Abu Dhabi, marketing its first expansion outside the EU amid growing crypto interest in the Middle East. So,
East. So, alam niyo naman na kagagaling lang dyan ni Trump, pero bago magpunta si Trump dyan, ang unang nagpunta dyan, Ripple. Di ba sila Brad Garlinghouse? Tapos, nabalita pa natin kagabi ba yun o nung kahapon na bakit wala sa consensus sila Brad? Kasi nung oras na nakipag-meeting si Trump dyan, andun din yung Ripple, kaya lang hindi sila nagpakita. Nasa kanila, secret lang sila. Mga Lodi, secret weapon. O, di ba? The US SEC, eto naman yung naging issue sa mga na-delay. Pero saktong-sakto to, sa tingin ko hindi to masyadong na-delay. Kumbaga, nilalatag lang yung timing, mga Lodi, no? The US SEC has delayed making a decision for 21 shares spot XRP ETF. Hindi lang naman to pati yung Doge tsaka yung Ethereum na isa, di ba meron silang sabay-sabay yun eh. Ang na-delay kasi dito, yung 21 share spot XRP ETF, and the new date is Tuesday, June 17, 2025. June lang to, mga Lodi. Di ba next month lang to. At yung June, talagang sa tingin ko napaka-importante ng June, maraming mangyayari sa June eh. 2025 Franklin Templeton Spot XRP ETF also will receive a decision on Tuesday din sa June 17 din. So parang dinelay lang para makasabay dito sa Franklin Templeton, mga idol, no? So hindi naman hindi naman sinabing cancel yan, mga idol. Kaya malungkot diyan. Kasi iba dinidelay kasi mga idol di ba? Ano 'yun, mga Lodi, no? Mas maganda kasi timing 'yun. Sabay-sabay sila, isang aprubahan lang. 'Di ba? At sa June, ano ba yung alam ko nung mga nakaraan may sabi ako ng mga news na talagang sa June mangyayari, nakalimutan ko lang mga Lods no. So, timing is important, mga Lodi, no. So, hintayin natin kung ano yan. Kaya huwag kayong malungkot diyan, mga idol. Maganda nga yan para makapag-accumulate pa tayo bago lahat yan mangyari. Eto, importante to scam alert, tama tong sinabi ni Fabio. Ripple issuers critical warning to XRP holders. Marami kasing mga idol, maraming mga lumalabas sa Twitter, sa Facebook na makikita mo logo ng XRP, logo ng Ripple, tapos bilang may mangyayari, magsisend ka ng ganito sa kanila, babalik doble, tapos minsan naka-live pa sila sa Facebook, sa YouTube. Naka-live sa YouTube, tapos ang nagsasalita si Brad Garlinghouse, tapos ang nakalagay doon, send your XRP in this, tawag doon, QR code. Tapos ibabalik daw sa iyo ng doble. Mga idol, walang ganun Mga Lodi, walang ganun. So, it's not, sabi nga nila, if it's too good to be true, it's not true. Mga idol, no? So, isipin yung bibigay ka lang sa babalik sa'yo. Naniwala ka naman, para kang sutoy nun pag naniwala ka dun sa mga ganun. Diba? Kasi minsan sa YouTube, meron din nagla-live So, mag-ingat kayo sa mga ganyan, mga idol. Walang libre na ngayon. Kahit nasabihin nila na, mag-like ka rito, mag-follow mo ako, irarapol ko yan, may chance ka manalo. Hindi totoo yun, mga Lodi, kalokohan yun. Mga idol. Mga nakikita nyo rito sa X, dati nagla-like pa ako sa mga ganyan Taragis yan Hindi pala totoo yun, mga Lodi, no? Kaya magpapalo ako, mamaya may scam pa kayo. Kunyari sabihin, ikaw nanalo, sige, send mo nga dito yung seed phrase mo para ipalagay ko sa mo. Di po to, na ka pa. Na GG ka pa. Imbis na ikaw magkapera o magkaroon ng kita, ikaw pa yung nalugi, naubos pa yung sayo, nakuha pa nila. So, ingat-ingat kayo lagi. Lalo na sa XRP at sa Ripple dahil ginagamit po yan. Dahil ngayon nasa hype sila Nasa hype yung Ripple tsaka yung XRP. So, gagamitin talaga yan para makapang-scam. So, mag-ingat kayo, mga Lodi, no? Tapos, eto naman. Breaking. European Central Bank President confirms digital euro on Ripple or XRP, Hedera, and Quant Network. This is bigger than you think. The new financial system is here. So, etong Hedera at Quant, alam nyo na yan. Ayan, is isa sa mga nasa ISO compliant na coins, mga Lodi, no? So, hindi na bago yan. May kita niyan yung mga coins na nasa ISO.
mga Lodi, which is HBAR, XLM, Quant, Algo, XDC, Cardano. Ayun yung mga makikita nyo, mga Lodi. No? So, sabi nga sa inyo, kung gusto nyo ng mga coins na mga solid, dapat meron kayo ng coins ng mga nasa ISO. Pero, I'm not a financial advisor, mga Lodi. Tandaan nyo yan. Huwag kayong bibili at magbibenta ng mga coins dahil sa sinabi ko o napakinggan nyo sa akin. Pag-aralan nyo mabuti. Do your own research, ha. Mga Lodi, ang sa akin lang, goods na goods yung mga yon. Ito naman, big news. Straits X launches XSGD, a Singapore dollar pegged stablecoin on XRP Ledger. So, ginagamit na nila XRP Ledger. Ito yung sa Singapore. Ayan, sa Singapore yan. A whale just bought 690.99. Ayan, XRP worth of 17 million from Coinbase. What does he know that we don't? No? So, grabe, 6 million, halos 7 million XRP yung binili niya. Mga Lodi, gravities, 'di ba? Isipin niyo 'yun. Pero sa tingin ko yung mga ganito kasi, mga ganito, hindi yan isang tao lang sa tingin ko lang mga Lods, no? Pwede pero siguro mas malaki rin yung chance na hindi siya isang tao. Baka institution yan o kaya company, 'di ba? Parang ganun. Ganun sa akin. O kaya Bitcoin whale, binenta niya na yung Bitcoin niya, binili niya ng XRP. Ganun. Pero yung bibili ka ng ganito kadami, isang tao ka lang, siguro talagang bilyonaryo ka na pagka ganun. At konti lang ang bilyonaryo sa mundo. Mga Lodi, tandaan niyo yan. At yung iba doon, hindi pa masyadong explore sa crypto. So ito, Senator Bill Hagerty says the Genius Act will revitalize our payment system here in America. Ripple's RXUSD is the most regulated stablecoin in the US. XRP will bridge every RLUSD transaction. So, wala na yan mga Lodi. Kumbaga, na to, automatic na yan, pasado niyang Genius Act na yan. Sabi ko nga yung last na salang, parang formality na lang yon, pero sa tingin ko talagang pasado na yan. Siguro, i-delay nila ng konti yan para dun sa timing sa June. Pero sa tingin ko, hindi na. Unahin na nila yan. Parang ganun yung sa akin dyan, mga idol. No? Ito naman, sabi naman to ni Pompous, no? Which is goods na goods kasi yung mga post na ito. Basahin lang natin, maiksi lang yan. No? The end is here. Sabi niya pala, the end is here. And most of the world is still asleep. Yesterday, the Fed held on a bond auction and no one showed up, mga Lodi. So, anong gagawin nila? Kasi not China, not pension funds, not even the usual shadow bidders. Zero real demand. Nako, anong gagawin ng Fed, mga Lods? Anong gagawin ni Papa Jerome Powell? So, what did the Fed do? Anong ginawa? They bought 50 billion of US bonds, mga Lodi. Nangutang na naman, nagbubot sila, which with money they printed out of thin air. So, sila rin naman may gawa niyan, mga Lodi. So, print yan. Itsura niya, Fed ni Jerome. With money they printed out of thin air. This isn't economics. Na? This isn't economics, it's monetized collapse, mga Lodi, no? Parang talaga to. Alam na nila yan, mga Lodi. Hyperinflation isn't coming, it has arrived na daw, mga Lodi. So marami nga nagsabi ng mga nasa inflation na tayo, hindi lang ina-announce. Mga Lodi, kailangan natin mag-print ng pera. Once na mangyari yon, gold will 25,000 plus. Silver, $70. XRP, pwedeng maging 1,000 to 1 million. Ano ba naman yan? Totoo ba yan? Baka hindi yan totoo. XRP, XLM, XDC, sovereign rails for the new system. No? The Fiat Empire is imploding and I'm not watching from the sideline. No? Kumbaga,
Kapag wala ka na itong mga to, wala, nood-nood ka lang. Hindi ka kasali. Kaya kailangan, I'm holding my ISO 2222 bags tight and putting my XRP to work. So, yung mga ISO compliant, alam nyo na yan, pwede nyo search sa Google yan. Ilang beses na natin sinabi dito yan. Yield with Doppler Finance AI-driven returns by, ayan, no? You're not preparing, you're the product. Oh, ayan. So, ayan na yun, mga Lodi. Sobrang lupit, di ba? At eto naman, sabi ni Amelia dito, wow. Sabi niya, wow. Wow. A notable market commentator says, XRP is heavily undervalued daw, no? Sabi ng commentator na yon. Could see a massive upside if it handles just 10% of SWIFT's daily transaction. So, sabi nga nila kahit na 1% lang baka mag-double digit yung XRP, lalo pa pag 10%. So, tayo na lang natin yan, mga Lodi. Sabi dito ni X-Finance Bull, that's exactly it. 10% of SWIFT isn't a moonshot. It's a use case. XRP is not just undervalued. It's under-integrated for now. Yun, grabe. So, sana nga yung mangyari. Kasi yung iba, di ba, halimbawa, ito yung balita na to. Marami kasi nagsasabi, di, kung magiging $10 yung yung XRP, yung bumili ng 7 million na XRP, di bilyonaryo na agad yan. Ayun yung marami nagsasabi. Yung may mga hold na ganito, bilyonaryo na agad yung tao na yun. Kaya nga ayun yung sinasabi ko na hindi ako naniniwala na yung mga malalaking bumibili ng XRP is iisang tao lang. Pwedeng company sila, gagamitin nila yung XRP, ganun, no? So, yun yung sa akin, Depende na lang kung talagang mga XRP army talaga solid na sinasamba na yung coin. Talagang bubuhusan nila, nag-all in na sila lahat, di ba? Pero yung mga sobrang lalaki, yung kapag nag-time 5x, 10x yung XRP magiging trilyonaryo na, medyo hindi isang tao yun. Di ba? Pwedeng maging company yun, institution o mga malalaking ewan, di ba? Bangko, pwede rin, di ba? So, ayun. At eto na, ito panoorin natin to, mga Lodi. Ito yung last natin mga Lods I-explain ko to habang nagpe-play, mga idol. Explain natin habang nagpe-play. I'm so honored that Springfield has been chosen to host all these upscale chain stores. Sabi ko, dito kasi sa episode na to, mga Lodi, merong nakalagay na Crypto Barn. Crypto Barn. So, ni-research ni Idol kung anong taon yan. So, ang nakalagay dito, mga Lodi, is 1997. This was more than a decade before the launch of the first ever cryptocurrency. 'Di ba? So ibig sabihin, wala pa yung Bitcoin, wala pa yung hindi pa nababalitaan na may cryptocurrency. Nalabas na agad sa episode ng The Simpsons na yung pangalang Crypto Barn. Oh, yun decade before the launch of Bitcoin. Grabe yun. Tapos ito yung parang laro-laro mga Lodi. Di ba kapag may mga tawag din sa mga ganun kapag mag-adventure yung laro mo, tas lalapit ka sa mga NPC, di ba? Magkakaroon ng mga sulat kapag tatanong. Ito, pag tignan niyo yung mga lumulutang-lutang na parang points, XRP nakalagay. Kita niyo yan? Ayan yung kulay yellow. Tapos kapag pinindot mo yung place na yon, ang lalabas dito, deciphering secret government plans. Di ba? Grabe, hindi pala XRP, XP lang pala yung nakalagay. XP lang ba? Oo nga, XP. Pucha, kala ko XRP. Sorry naman. Tapos, nakalagay dito, electronic cash.
Tapos, National Security Agency Office Information Technology Cryptology Division. Mga idol, papaalala ko lang wala pang Bitcoin yan ng mga oras na yan. So pumunta siya sa Gematria Calculator. Alam niyo na yung Gematria, ilang beses na natin na topic yan. So pag tinype niyo yung crypto barn, lalabas yung Phoenix coin at lalabas si Brad Garlinghouse. Work on Phoenix, which continues to be in kind of alpha/beta. Tapos 3 skill yun, oh. Panis. Ayan yan, 3 skill yun pa naman ako. Paano ba naman yan? Taugamapi pala invento na ito. Hindi. Iba yung 3 skill yun, mga Lodi. Ito yun, yung logo ng Ripple. A different way you start to see network structure. So out of that, we create a logo called the Triskelion. We call it the Triskelion. Called the 3 skill yun, sabi. So sisigaw to si Triangle. Ano bang anime ito? Nakalimutan ko yung anime na to. Sabi, cartoons. Sabi niya, buy crypto. Crypto suckers! Suckers. Ayun yung logo ng The creators of the XRP Ledger actually had Pakinggan nyo sa background ang nagsasalita si Brad Garlinghouse, the XRP Ledger actually had been early engineers that worked on Bitcoin, and they saw some of the scalability problems that Bitcoin's likely to have. Grabe yun. Grabe yun, mga loads, no? Ang lupit ng The Simpsons talaga. Na-predict nila yon, pero parang dun tuloy naiisip ko na ang gumawa ng Bitcoin talaga yung FBI o yung CIA, yung mga gobyerno, kumbaga, mga loads, no? Hindi siya isang tao. Tapos ang sinabi ni Brad Garlinghouse, yung mga early developers ng Bitcoin, sila din yung gumawa ng XRP. Di ba? Kaya nga marami nagsasabi si David Schwartz do si Satoshi. Kaya yung Satoshi kasi parang ginulo ka lang mga loads, hindi siya isang tao yung gumawa ng Bitcoin. Para lang sa akin yun baka mali ako. No, parang sa akin yung si Satoshi, hindi siya tao na iisa lang. Marami silang gumawa nun. Siyempre tulong-tulong sila, parang ganun. No, so pag sinabing si Satoshi gumawa ng-create ng Bitcoin, kumbaga malilito ka na agad, may isip mo na agad na isang tao lang yung gumawa. Pero sa totoo, baka kumpanya yun o isang kumbaga samahan o yun nga parang tawag sa mga ganun sangay ng gobyerno. Ayun, mga sangay ng gobyerno pala. Di ba? So ano masasabi niyo doon, mga Lodi, no? So ayan, yun yung ating news. Pero ngayon nagbabantay tayo. Sana ito gumanyan yan. Kasi may chances na hindi umano pa to Kasi nag-ano na siya yung mga Lodi. Ay sorry, kung titignan ko yung chart, no. Sa akin lang naman to, hula ko lang. Ano na to? Dito sa kabuuan na to, itong yan. Ito na yung pinaka diyan, mababa sa tingin ko lang, no? Kasi dapat kasi meron ng higher low ay may higher low na, may tumaas na dito Buti sana kung ito is paganyan pa rin, is gumanyan, tas paganyan pa rin. Pero once na may gumanito na, yan, kumbaga pag gano'n na yan pag gano'n na sa akin, sa tingin ko lang yun parang pag ganito na yan, pag ganyan na yan, diba? Ayun lang yung sa akin, sana nga ganun, pero maaaring mali din ako, mga Lodi, no? So ayan, yan yung news natin, no? Sana na-enjoy nyo yung news natin ngayong gabi. Ay hindi, magbabasa pala ako ng comment, mga idol. Ayan, anak Lloyd, diyan ka na muna, palapit ka na, magwa-WhatsApp ka na. Wait magbabasa pala tayo ng comment nakalimutan. May chance ka na nababa. So ito, basa muna tayo. Jan, shoutout sa'yo, si Crypto King. Ayan daw. Ayun, si Crypto King, yung sutoy na nahuli, nagpapa-trade, di ba? Kwento mo yan. Masama ako dyan, sabi ni Bitcoin. Okay. Hindi ko naman sinasabi masama si Bitcoin kahit kailan. Bitcoin wala daw kwenta, pero after a while, solid naman daw si BTC. Ano ba talaga, Jay? Bakit? Ba't? Anong gusto mo? Anong gusto mo? Kumampi ako sa'yo? Masama ba yung sinasabi ko? Ha? Masama ba yung naiinis ka na? Nag-iis ka, nanood ka pa nanonood. O yan, si Melvin.
Quadrante, shoutout pa rin sa'yo. Ayan, yun, oh. Ayan, magalit sa XRP yan. Siguro mga wala XRP to. Hindi kasi kung ikaw gusto mo ng XRP, kaya lang lumipad na siya, hindi mo na siya nabili ng 0.50, manghihinayang ka talaga dun. Gagawin mo na lang, man-toxic. Kasi hindi ka kasama eh. Bakit trip ha? Di ko natayaan yun ha. Sila-sila lang ha. Tapos tataya ako, mataas na. Hindi pwede yun. Totoxiking ko kayo. Ngayon yung mga ugali ng mga toxic na tao eh. Ayan, si Kanji Putago, shoutout, Boss J, tama ka, conflict of interest yan si Manang Senator. Dapat buong crypto supportahan niya, wag lang BTC, tama ka dyan. Oh, si Sigi, alam ko dyan natalo sa trade yung traders nila, kaya hindi nakapagbayad, kaya ayun, nagsumbong. Ayun ba yung mga nahuli? Nilalapit na tayo sa alt season, imbak na tayo, pinaka beat ninyong coins, bet siguro yan, na kaya nyo i-invest. Pinaka-big, ano ba yan? Hindi ko maintindihan ha. Si F. Mikit, 100% agree ako sa sinabi mo, Lods, na natututo yung mga iba sa pera mo, pero ikaw hindi ka natututo. Dati nag-copy trading lang ginawa ko, nung natalo ako $200, naisip ko na, bakit hindi ko subukan aralin mag-trade? At least matalo man ako, hindi masakit. Nag-umpisa ako sa $10 kada trade, kapag tumubo 1 to 3, stop na kaagad. Yung 30 ko ngayon naging 120 na. Basic technical analysis pa lang alam ko, pero nakakachamba na rin. O di ba? So matututo ka ng sarili mo, di ba? Ganun yun. At least ikaw, ang sarap pa sa pakiramdam nun pag nananalo ka sa trade. Di ba mga idol? Totoo yun. Isa lang ang alam kong utility ng Bitcoin, idol, pang ransom. At nakatanang movie na panood kong crypto na ang ransom. Oo nga ngayon, mga idol, dami ng ganung movie. Ako naabutan ko pa sa 3 pesos pa lang ang Hedera kasi kakaiba yung blockchain, binili ko na kaagad. Pati ang Stellar nung 12 pesos pa lang, tas XRP nung 36 pesos pa lang. Tas ewan ko nga ba bakit madaming haters eh. Maganda naman return ko. Sabi niya. Tas nag-invest lang ako doon dahil parang goods for long term yung project nila. Pero I still don't get it why hate nila mga ganyang project. Kasi hindi sila doon naka-invest. Ganun lang yun. Si Ryan, shoutout, napindot ko na yung like idol. Yun, dapat ganun. Like and subscribe and sing. Ganun. Lods, tanong ko lang po sana paano ililipat ang non-tradable token sa Bitgate like Inspect. Ano yun? Hindi ko pa alam to mga Lodi. Wala pa akong idea dyan. Mga idol, sa totoo lang. No, hayaan mo, titignan natin yan. Saan galing yun? Yung coins mo na yan. Non-tradable. Ayan ba yung nasa on-chain? Ha? Pakilinaw, idol ha. Buy lang ng buy ng XRP dahil in very near future, pahirapan na makabili ng one piece ng XRP. Konting push pa makukuha ko ng 10k XRP holding at wow, 10k XRP na yung holdings mo mga Lodi. Ang lupit mo. Magkano yun? 1 million mahigit na yun, idol ha. 1 million pesos. Ay, gago. Cardano yung napindot. 1.3. Ay, hindi. Ano ba? 10,000 XRP. 1, 2, 3. 1.3. 1,300,000. Grabe si idol Big times. Congratulations, idol. Wala, ako hanggang naabot ko lang 6,000. Kaya lang, wala na. Binili ko na ng sasakyan. Binili ko na Skyrocket Boss, yung Bitcoin kasi hard money, yung XRP hindi siya hard money. Pag hard money kasi talagang may value siya. Same sa gold, need mo manghukay sa ilalim ng lupa para mag-mine. Easy money like dollar yan. Yung mga walang kwentang, yung mga walang kwenta, pero yung dollar kasi tied sa debt, kaya malakas pa rin dolyar, sabi ni Kim Lopez. Yan, kasi kung alam mo kasi yung XRP, kung ano yung utility niya, idol, yung kanyang utility, bridge, at ginagamit siya sa cross-border payments,
no? Doon mo na may isip 'yun, no? Yung kanyang pinakamalupit na use case. Tanong lang, Jeb, magkano ba pinakamalaki na patalo mo so far? Ako kasi 30k, napatalo ko sa MAGA Trump. Natunaw pera ko doon, kaya sinumpa ko na ang meme coins. Kabuuan ba sa lahat? Hindi kasi, sabi ko nga sa inyo, marami beses na ako natalo. May chance pa nga na natulog ako, pagkagising ko, talo ako 25k eh. Pagkagising ko lang yun bukod pa yung mga ibang talo sa mga ibang araw Marami pa yun, mga lodi. Tapos dumiin pa ako ng, alam ko may natalo pa ako ng $1,000 eh. Ganun. Pero, nabawi naman yun. Siyempre, natatalo ka ng ganun, nananalo ka rin ng ganun. Ganun po yun. No? Biobic, 500 XRP, ox na ba? Ox na yan. Kung ano yung kaya mo. Ganun lang yun, idol. Bias pa sa bias si Lumins. Kami ni Skylab. Si ano pala? Dra Seracabani. Hindi ka hirap ng mga pangalan nyo. Si Jonathan. Si John Anthony pala. Always nakalike, malapit na tayong pumaldo. Sabi ni John Anthony. XRP, sabi ni Parson. Lisa Yonson. Magandang umaga rin sa'yo, idol. Pero gabi na ngayon. Magandang gabi na pala. Michael Jemar Tirsait. Good morning, idol. Watching from Turkey. O yan, si idol. Shoutout sa'yo, Michael. Si Maymay Nimo. Boss, yung tag 8K ba na cold wallet, andun na si XRP? Hindi ko alam eh. Masi-search nyo naman yan dun kapag may pagbibili kayo ng cold wallet. Kasi, ang pagkakaalam ko, punta tayo dun sa aking link. Dito sa description, pwede kayong bumili dito Andyan yung cold wallet link ko. Ayan yung CryptoBilis. Okay? Ang binili ko kasi is ang... May sound ba to? Putik, baka maano tayo. Trezor na... Ano may binili? Save 5. Magkano to? Ayan, nasa 15 pala ginastos ko kasi nag-add ako ng 1,000 para sa warranty. Ang sunod dyan, Save 3. Ito siguro yung sinasabi mo. Pwede mo ngayon siya i-search sa YouTube o kaya sa Google kung may XRP na siya. Mga Lodi. Kaya lang, pwede ka rin naman dito sa Ledger. Check mo din kung ano yung mga unit nila na merong XRP. Ito nga, 18,000. No? Grabe to. Plex. Ledger Plex. Mga idol. Kaya lang kasi nung bumili ako dun, nagpunta ako sa CryptoBilis, wala itong dito available noon eh. Ang pinakamahal na available nila yung Save 5 eh. Nung nagpunta ako doon. May tangem ba dito? Walang tangem. Wala siguro silang available na tangem. Pero nung nagpunta ako doon, may available silang tangem pero hindi yung ring. Yung card lang. Sabi ko, gusto ko yung ring eh, para astig eh. Kaya lang, wala rin sila nun. Diba? So, check nyo na lang dito. Mga idol, hanapin nyo na lang sa link natin dyan sa description. Biktima din ako ng scam na New G nung 2017. Buti nabalik yung sa akin. Kaya nasabi ko din na scam ang crypto. Buti ngayon nabalik na ako at naintindihan ko na kung paano ang crypto. Sabi ni Arat Cafe. Congrats sa'yo, idol. Pilhabis. Sana lumipad na si XRP. Like done. Shout out po. What's up? Ayan, si Pilhabis. Si Inocentes JR Salinel. Nababaliw ng mga tao sa crypto. Lilipad na raw ang Pi. Magkano na ba Pi? Check ko nga yung Pi. Uy, namilipad na nga grabe, na-break niya yung triangle ko. At sa taas niya na-break, kaya doon siya papunta. Kasi kung na-break niya yan dito pababa, mga Lodi, dito yan. Diba sinabi ko yan? Ayan nakita nyo, na-break niya sa taas. Dyan na yan. Ang ganda ng guhit ko dyan Nakita ko pala yan Yan kaso wala tayong budget para mag-invest. Tama ka dyan, idol. Meditationan, Drex, sang music. Bulis talaga crypto. Flip the switch talaga few weeks from now. Sana nga, idol. Correct ka dyan, idol. Sabi Inocentes. Yun Aberry. Shoutout sa'yo. Ambushing. Kakauwi ko lang galing school, idol. Ang ganda ng umaga. Sana magtuloy-tuloy na. Troy on wheels. Sawa na ako makinig ng news ng XRP. Pero every time na makikita ko thumbnail mo, Lodi, nahihikayat ako manood at makinig. Haha, keep it up, idol. Sabi ni Troy
on wheel. Shoutout sa'yo, idol. Anonymous, okay lang ba yan, boss? Para makabili pa more? Okay lang yan, boss. Para makabili pa more. Yun, tama. No? Sabi nga mga idol kung naiintindihan mo ang utility ng XRP, hindi mo ipagdadasal na tumaas siya. Ang ipagdadasal mo, bumaba pa siya para makabili ka ng mas mababa. Ayun yung dapat. Sabi nila yun. Laging delay naman ang SEC sa mga ETF application, Boss Jeblo. Kaya nga si King Shangsheng. No? Pero ayun sinabi ko sa inyo, may plano yan, timing. Pinoy Tips, lesson learned sa akin yung pagiging greedy. 700 USD na na-liquidate pa. Grabe, 700 USD. Magkano yun? 35,000? 40? Ganon. Sana nga sir, ganun mangyari pag lumipad lang to the moon, the sun, para lumiwanag ang buhay natin. Jeblo, mantra now, pabawi. Mantra? Check, ano ba yung nangyari sa mantra? Sa OM. Wow! 10%. Nakamax pala ako, idol. Sorry. 7 days lang. Yun, no? Nakapa pa rin. 24 hours lang. Ayun. 21 pesos to 25 pesos. At ngayon, balik sa consolidation, mga lodi. Umataw pala si Mantra. Spaglan dumper. Oh, boss, parang kulang kasi si gain mo. Pag nagpump ang asset mo, tapos 5 to 6 years mo nakahold, parang di worth it. Kaya dapat talaga bodega ng bodega para deserve mo ang gain pag nagsiliparan mga asset mo. Tama yun. Joseph Berdin, shoutout sa'yo. Si Junjun Quijano, taga dito sa amin yan, idol. Wala pang niloko yan, na politika lang. Sino yun? si Crypto King? Pag hindi lumipad si BTC, di yan lilipad. Tama nga. Si Jobso Bonggin. Ang pangalan yan, lupit Kaya habang hindi pa lumilipad, start na magbunega ng XRP. Tama. Arvin Rock, CQ. Nabasa ko na yan, tax na yan, Kuya G. Aalisin daw ni Daddy Trump ang tax ang mga US-based crypto, tapos tataasan niya ang tax ang hindi mga US-based, lalo na ang BTC. Sigurado magbebentahan ang BTC institution nilipat sa XRP. Ayaw nila sa tax. Hindi ba? Sino ba gusto sa tax? Yan plano para mangibabaw ang XRP. XRP is doing what BTC supposed to do, but BTC failed to do so. BTC equals beta coin. Mga load, marami magagalit sa atin yan. Si Kuya Harl, 5 plus 9 plus 9, 22 USD. Baka ganyan taas ang lilipad ng XRP at isang mabilisan lang yan. Pwede. Si Kuya Harl yan. Jeffrey De Guzman Bautista, agree ako dyan, idol. Bago lang ako sa crypto world. Ilang beses natalo pero natututo sa maling desisyon. Ngayon nananalo na kahit pa konti-konti. Natutunan ko na wag masyado maging greedy. Makontento sa konting plano. Panalo pala. At least hindi talo. Okay na kahit maliliit lang profit kasi hindi talaga natin alam kung tataas o bababa ang price ng market. Malaking bagay ang mga update nyo, idol. At least di ako magre-resource, makikinig na lang at magla-like sa update. No, tama talaga yun, nagla-like. No, kasi pag di kayo nagla-like, nangihina ako eh. Aldrin, shoutout sa'yo. Chris Pogi, ayan, shoutout sa'yo. Lods, kada beats mo may nagbabash, no? Sabi niya. Kapag mababa presyo XRP, todo ba sila? Kapag umangat, todo puri sila. Mga doble kara ibang viewers. Normal na sa tao yan eh. Ayan, si LA Gaming Official. Kung naabutan nyo nung panahon ng Axie, taragis yan, nung bumagsak yung Axie, nag-aalmusal ako ng mura dito sa mga comment section eh. Parang ako may kasalanan ng lahat. Share mo naman, Lods, yung conflict ngayon ng XRP at SEC. Araw-araw naman tayo nag-news. Ngayon, ang nagko-conflict ngayon, si Brad Garlinghouse tsaka si Senator Cynthia Luster. Yan. Yeah? So, marami nagrereklamo bakit daw bias siya. Pero mamaya, siguro may paulit-ulit kasi yung ganong news na ngayon eh. Puro ganon yung news sa XRP. Yung nag-aaway yung dalawang sutoy eh. Pero maayos din yan.
Ayan, sama sa si Job Sobo. Ayan, oo nga eh. Tama yun, Boss Jeb. Kahit may natatalo, ako minsan sa trade ngayon, medyo nakaka-profit na kahit pa konti-konti. Hope soon, malaki-laki na ang profit. Ayan, si Carlos. Dapat talaga hindi kayo greedy. No, minsan yung panalo nyo na isang linggo, isang talo lang, ubos, bawi. Nangyari sa akin yun. Dami kong sabunot na natanggap. Di ba? Pero matututo ka na sa huli, mga Lodi. No? Ako daw si Boy XRP, sabi ni BNB. Si BNB man. Efren Baluyot, Hedera, Litecoin, XRP, Cardano, BTC, Solana, yan ang mga solid na crypto. Huwag kayo bibili ng mga meme at NFT coins kung ayaw nyo maubos pera nyo, sabi ni Efren, no? Baluyot. Si Mike Galardo, pa-shoutout Boss Jeblo. Everyday kitang pinapanood from Flagstaff, Arizona, USA. Wow. Shoutout sa iyo, Idol, Mike. No? Malamig ba dyan? Boss, ask ko lang, okay lang ba ang PDAX? Sana hindi ko alam kasi hindi ako gumagamit niyan, Idol eh. Hindi ko pa na-experience gumamit niyan. Sa totoo lang, simula nung naano ako sa crypto, ang gamit ko lang is Ronin Wallet, Binance, tapos BitGet. Nung Binance na, MetaMask pa pala, yun yung una. Nung nag-Binance na, yung wala yung Binance, nag-full BitGet na tayo. Okay naman sa akin si BitGet eh. Si Clabby, shoutout sa iyo. Aga ng update ngayon. Ayan. So, pero hindi, maaga kasi kami aalis eh. Kaya maaga ako nag-ano. Idol, saan pala nila kukunin ang tax sa crypto in case na may tax ang crypto? At saan naman mapupunta? Crypto account. Yung makukuha nilang tax sa crypto. Kaya nga yung regulation, mga Lodi, importanteng maipasa yan. Kasama yan dun sa mga lilinawin. Kasi sa ngayon, nagkakaroon ka lang ng tax kapag nagtitrade ka na. No? Pag nandoon ka na sa crypto exchange, ayan, may mga bawas na yan eh. Pag gano'n eh, mga Lodi. Pag nag-trade ka na, bumili ka na, nagbayad ka na, nagbenta ka na, doon meron na. Pero maliliit lang naman yun. Kaya lang, kung magkakaroon tayo ng regulation, doon malilinaw lahat yan. Criminal offense yung ginawa, baka may police na sa labas after na interview niya. Bawal yun, di ba? Magpupunit ka ng pera. Dami nang nakulong dun, no? Mga nag-post sa Facebook. Surprisingly, Idol, yung 11 billion kasing lapad lang ng pang single person na higaan. Ano? 11 billion kasing lapad. Kasing lapad lang ng... Oh, talaga? Parang yung inigaan ni Walter White nung pera niya. Ganun ba yun? 11 billion? Oh, hindi pala kasing laki ng bahay ko yun. Pero mga dalawang ganun siguro. Maliit lang bahay ko eh. Si Senator Cynthia Lumis ba yan, Lods? May something eh. Ayaw niya, bakit kaya? Takot maunahan si BTC ni XRP, sabi ni Kevin. Si Bato Colani, shoutout sa'yo. Si Romel Lumanta, shoutout sa'yo. Si Junel Nael at si Andrew Salbillion ang nag-champion. Congratulations si Andrew Salbillion dahil siya ang unang nag-comment. Champion si Idol. Maraming salamat sa inyo sa lahat nang nag-comment, nag-like ng video at syempre sa mga nag-subscribe mga idol, no? So bukas ng umaga, kita-kits ulit tayo sa bagong mga news natin at update. Huwag kayong magsawang manood at mag-like mga idol. At sa mga wala pang crypto exchange, syempre andyan ang ating BitGet, just registered and get rich. So ayun, maraming salamat. Kita-kits tayo. Magandang araw sa inyo mga kapatid. At What's up? Subscribe to Clubbies TV and subscribe to Jeblo. So tomorrow I'm gonna make a live. Like I'm not joking, okay? I'm gonna make a live tomorrow. live video? Yeah, it's a live. Magla-live ka bukas. Yep. But I don't know how. Sabi mo but- subscribe sila sa'yo. So subscribe, all of you. Subscribe to Jeblo and subscribe to me. So subscribe to all of you. So I'm gonna, Subscribe to all. bro. Oo, sige. Everybody's a YouTuber. Apo. So yeah. Everybody's a YouTuber. Bye. Okay, bye-bye.